Alright, good morning. Let's go straight to the point. Sara Duterte, marami nang nananawagan na mag-resign ka na daw. Okay? So, ito ay nangyari recently nitong saliwasan ng Bonifacio na nakiisa si Sara para patalsikin ang mga Marcos. Okay? Parang ano yun parang marami ang naawa kay Marcos, parang tinatraidor daw siya dahil nasa labas ng bansa si Marcos, naghahanap ng investor. So maraming mga masasakit na salita na binitawan ang mga kampo ng mga Duterte. Kaya siya daw, huwag na daw bumalik, dumiretso na daw kayo sa White, i-excel na kayo. So betrayal talaga, katraidoran yung ginawa ng Nina Sara, ng grupo nila. So madami nagalit ng mga Pilipino. So hindi lang yun, at lately itong Kiki Buloy ay dadrag si Sara Duterte sa kahiyaan. At tinatawag siya ng mga tao na budol-budol lang. Kasi nagkiklaim si Sara na siya daw ay na-rape nung araw. Eh ngayon, pinagtatanggol niya itong rapist. So ngayon, bumalik na uli yung issue na there was a time nung pinagtanggol niya si Tatay Diggs, di ba, merong, natatandaan ninyo, yung merong isang foreigner na napakaganda na na-rape. So, ang sabi nga ni Tatay Diggs ay dapat ang mayor ang mauna diyang man-rape dahil maganda, di ba? So, ngayon, araw doon kung to cover up, ay si Sara nagbigay ng statement, hindi ganyan ang tatay ko. Actually, biktima din ako ng isang rape situation, ni-rape daw siya. So, sa ngayon, hindi natin alam kung totoo o hindi, nagkaroon ng agam-agam mga tao na hindi kami naniniwala na na-rape ka. Oo, dahil nga, ito nga si Kibuloy ay sinusuportahan niya na inaakusahan na rapist. So, nakikita niyo ba yung mga ganon? Palagay ko ay kahit na yung mga tanga ay nauumpog na. Medyo naliliwanagan na. Anyway, so bibigyan ko kayo ng magagandang insight para ma-update kayo sa mga pangyayari. Okay? So, ang bilis ng mga ng palitan ng mga issue. Lately ay si Marcos ay binabansagan the weak ng mga Duterte. Garapal kung talagang pati pamilya niya ay binabastos. And anyway, so bangag daw, adik, ganyan ang sabi ni President Duterte. Ngayon, nag-response ngayon dito ang Marcos, pinaalis yung mga military. Sa pinalitan. Alam niyo naman kung ikaw ay nadyan, kung ikaw ay Supreme Commander, pwede mong i-maneuver yung mga sundalo. So, yung mga loyal na sundalo kay Duterte ay inalis ngayon doon sa kampo nila at dinala sa ibang bayan. So, doon nagpanik si Duterte. At ito naman si Harry Roque, naging hysterical. Tinawagan daw siya ng hating gabi. And then, after that, ano nangyari? Binago niya ang statement na hindi ko naman sinasabi na drug addict siya, which is talagang nakakahiya yung pinagagawa. So anyway, may reputation naman na hindi nahihiya. Yun ang problema. So, alam mo, presidente ka, ay and then maraming mga balita nangyayari. So, yung pala, kaya pala, something fishy going on. Nung binabaligtad ni Duterte statement, parang aso na iniluwa mo yung kinain mo, parang aso na yung kanyang isinuka ay kinakain uli. Parang gano'n na nangyari kay President Digong na binabaligtad nga niya ay hindi maganda ang dating sa mga tao nung gano'n. Ngayon, ako naman, ang aking insight doon, may pinaplano ito na something big. Ayun na nga, yung pala, kasi alam nila na si Marcos ilalabas uli ng bansa. Doon nila itatapat ngayon yung kanilang protesta. Prayer meeting daw, kunyari. Ngayon, pinapalayas nila Marcos, ay pumalpak na naman. Hindi sila sinamahan ng tao. Actually, I don't know, I think it's a panic mode. Desperation na sila. Kasi kung may nag-a-advise sa kanila, sasamahan mo to si Kibuloy. Gaano kadami ang relihiyon sa Pilipinas? So, lahat ng relihiyon yun ay galit sa Kibuloy. Kasi nagkiklaim si Kibuloy na siya daw may-ari ng ating kaluluwa yun ang trouble ni Kibuloy So, hindi nakikita nila yun Anyway,
Salamat po sa mga nag-subscribe at mga magsusubscribe pa. Balik na po tayo sa pag-vlog, okay? At tabayan na natin, titingnan natin kung talagang may hiya si Sarah at dahil kung normal siyang tao, alas na magmana siya kay Tatay Digong, ay ako'y mahihiya doon sa sa mga pinagagawa ko ngayon. Ay ako'y rape victim, pero ang pinagtatanggol ko ay ng rape. So, yung kanyang istorya na wala namang makapagtanong sa kanya, sino ho yun ng rape sa inyo? Siyempre, kung totoo man yun, siguradong patay na yun, di ba? Hindi pa lalampasin yun. So, nawawala na ng tiwala ang mga tao, okay? Si former Vice President Lenny ay talagang may etiketa yun. Totally kumukontra ko sa inyo, kaya alis na ako sa kabinete. So, which is, nirespeto siya ng mga tao at talagang at may delikadesa, yun. So, titignan natin kung magre-resign siya o hindi. Marami tingnan mo yung mga kanyang dating ka-DDS, katulad na si Nino Bargasa, ay pinagre-resign na siya at hindi daw maganda kay Sara na nandiyan pa siya sa kabinete. It's not gonna make sense. Dahil wala naman tiwala sa iyo yung mga kasamahan mo. Tapos alam niya na backstabber ka. Pag umalis lang ang presidente, kung maggagawa na ng kasali sa mga kudita. So, walang maitutulong yun sa gobyerno, yung ganun ba. Anyway, hanggang dito muna at I'll see you with my next vlog, okay? Alright, for now. Thank you.